Hindi lahat ng albularyo ay nagpapagaling. May ilan na nagtatago ng madilim na lihim. At kung ikaw mismo ang pasyente, mararamdaman mo kung sino ang tumutulong at kung sino ang kumakain ng unti-unti sa kaluluwa mo. Ito ang Aswang Confessions, mga kwentong hango sa totoong buhay, mga tinig na bihirang marinig dahil ang ilan sa kanila hindi na muling nakauwi. Ako si Ralph, 22, taga Negros Occidental. At isang umaga, bigla na lang akong nanghina. Hindi simpleng pagod, parang may humihigop ng lakas mula sa loob. Hindi uubra ang gamot, ni pahinga, ni kahit anong bitamina, kaya napilitan kaming pumunta sa kilalang albularyo ng baryo. Si Albularyo Restituto. Tahimik ang bahay niya. Masyadong tahimik. Parang hinihintay ka ng anino sa sulok. May mga bote ng langis, tuyong dahon, at kung ano-anong bagay na nakasabit sa kisame na unti-unting umiindayog kahit walang hangin. Pagpasok ko, bigla siyang ngumiti. Pero hindi iyon ngiting pangkaraniwan. Hindi ngiting pangbati. Kundi ngiting may nalalaman tungkol sa'yo kahit hindi ka pa nagsasalita. Ngiting parang nakita ka na niyang matagal na kahit ngayon pa lang kayo nagkaharap. Habang papalalim ako sa gubat, ramdam kong may mali. Tahimik. Hindi normal na tahimik. Parang pinipigil ng paligid ang sariling hininga. May biglang kaluskos sa likod. Hindi yabag, hindi tunog ng hayop, kundi parang gasgas ng kuko sa tuyong dahon. Paglingon ko, wala. Pero ramdam ko, may nakatingin. Hinigpitan ko ang hawak sa itak. Lampara ko lang ang naglalaban sa dilim na parang hayop kainin ang liwanag. Tapos, kaluskos ulit. Mas malapit, mas mabigat. Parang may humihinga sa batok ko. Mahaba, malamig, hindi tao. Ralph. Boses na mahina, parang bulong ng hangin. Pero malinaw na pangalan ko ang sinabi. Napasinghap ako. May tao ba dyan? Sigaw ko. Walang sagot. Walang kahit anong gumalaw. Maliban sa lamparang nanginginig sa kamay ko. At sa pagitan ng mga puno, may dalawang matang namumula na unti-unting tumataas. Para bang umaangat ang nilalang sa ere. Pagdating ko sa bahay, ramdam ko agad na iba na ang hangin. Hindi ito yung normal na lamig. Parang may humihinga sa batok ko kahit mag-isa lang ako. Kada hakbang ko papasok, may tunog na parang may sumasabay, pero kalahating segundo ang pagitan. Hindi ko alam kung echo ba o may sumusunod talaga. Pagpasok ko sa kwarto, napahinga ako ng malalim. Pero pagdampi ko pa lang sa kama, may biglang tok, tok, tok sa ilalim. Hindi malakas, hindi rin mabilis, pero sapat para patigasin ang buong katawan ko. Tapos, isang mahinang boses. Ralph, hindi sigaw, hindi galit. Pabulong lang, parang may babaeng nakadikit ang labi sa sahig. Pilit umaakyat ang boses sa pagitan ng kahoy. Dahan-dahan akong yumuko para silipin ang ilalim ng kama. Tuyo ang lalamunan ko. Parang may humihigop ng hangin sa paligid. Pero bago ko pa makita kung ano man ang nandoon, napatingin ako sa salamin at doon, napako ang hininga ko. Ang katawan ko, ako yun. Pero ang aninong nasa likod ko, hindi ako. Nakatayo siya ng tuwid. Mas mahaba ang braso. Parang nakausli ang mga daliri.
at unti-unti siyang lumalapit sa balikat ko. Kahit hindi ako gumagalaw. Tapos, kitang-kita ko sa refleksyon. Umabot ang anino at dahan-dahang ipinwesto ang kamay sa mismong balikat ko. Malamig. Ramdam ko. Hindi imahinasyon. Tapos, may kumiskis na boses sa tenga ko. Sinundan kita. At mas lalo niyang hinihigpitan ang kapit. Isang hapon, dumalaw si Jem. Pagbukas ko ng pinto, parang bigla siyang nanlamig. Pre, anong nangyari sa'yo? Parang hindi niya ako kilala. Namumutla daw ako. Lumubog ang mata at parang walang buhay ang balat ko. Pinaupo ko siya sa kama pero hindi siya mapakali. Kaya sinabi ko lahat. Ang nangyari sa albularyo. Ang malamig na kamay sa balikat ko. At ang boses na tawag ng pangalan ko. Napatayo si Jem bigla. Si Restituto. Kumunot ang noo niya. Pre, may usap-usapan na tungkol sa kanya. Humina ang hangin sa kwarto. Parang may dumaan na malamig na anino sa likod namin. Slow, low, hum. Marami sa mga pasyente niya. Bulong ni Jem. Gumagaling daw sa una. Tumitig siya sa akin, kita ko ang takot sa mata niya. Pero pagkatapos ng ilang linggo, huminto siya sandali. Kinagat ang labi. Lumingon sa pinto para bang may nakikinig. Pre, nawawala sila. Hindi ko alam kung ako ba ang nilalamig. O may ibang nilalang na nakatayo sa pagitan naming dalawa. Simula noon, halos hindi na ako natutulog. Pero kahit anong pigil, inaantok pa rin ang katawan at doon siya laging sumusulpot. Gabi-gabi, 3 katok sa bintana, mabagal, pantay, parang may sinusukat na tiyempo. At tuwing magigising ako, may bago na namang mahabang galos sa dibdib ko. Parang may dumudungaw sa balat ko habang tulog ako. Hinahaplos gamit ang kung anong matalim pero hindi metal. Minsan, mahapdi. Minsan parang basang dumudulas. Pero isang gabi, hindi ako tulog nang dumating siya. Nakahiga ako, pikit-pikitan, nagpapanggap. Tapos naramdaman ko ulit iyon, isang dila. Mahaba, malamig. Parang dinadaluyan ng laway na naninigas sa lamig. Dahan-dahang gumapang mula sa tagiliran, pataas sa dibdib, paakyat sa leeg ko. Hinintay kong umabot ito sa pangako bago ako bumuka ng mata. At doon ko siya nahuli. May aninong nakadapa sa ibabaw ko. Payat na payat, parang buto na may balat lang. Sobrang haba ng likod, para itong ahas pero may mga braso. Ang mga daliri nito, mahahaba at nakabaluktot. Parang nag-evolve para kumapit sa laman. At ang muka, Diyos ko, hindi iyon mukhang tao. Hindi rin hayop. Para siyang nilalang na ipinanganak para umiti. Kahit walang dahilan. Nakangisi siya mula tainga hanggang tainga. Hindi gumagalaw ang labi. Pero gumagalaw ang ngiti. Parang hinahatak mula loob. Nakatitig siya sa akin. Hindi nagulat na gising na ako. Para bang matagal na niyang alam. Tapos, kumurap siya. Isang mabagal, napakalalim na kurap. Parang pinipilit isara ang talukap na hindi talaga para sa tao. At sa kanya bumulong. Hindi ka dapat gumising. Mas masarap ka kapag tulog. At naramdaman ko ang mga daliri niyang sumuksok sa tagiliran ko. Unti-unting kinakapa ang laman. Parang hinahanap kung saan mas malambot. Kinabukasan, binalikan namin ni Jem si Restituto. Pero pagdating namin, sarado ang bahay. Walang tunog. Wala kahit isang galaw. Parang inabandona ng biglaan. Napansin ni Jem ang pintuan. May nakaukit na simbolo sa kahoy, bilog, at sa gitna, 3 pahabang kuko. Parang kinayod ng hayop na hindi mo kayang pangalanan. Prem, bulong ni Jem. Halos hindi makalabas ang boses. Hindi ayan panghilot. Yan ang tanda ng mga kumakain ng laman. Napalunok ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang.
Pero parang umiinit ang palad ko. Yung mismong kamay na hinawakan ng anino kagabi. Pag-ikot namin para bumalik na sana, nakatayo sa likod namin ang albularyo. Hindi namin siya narinig. Wala man lang yapak, wala man lang kaluskos. Nakatayo lang siya doon, parang bigla na lang lumitaw mula sa hangin. Ngumiti siya. At iyon na naman, yung ngiti na hindi para mangumusta, kundi parang may inaamoy sa paligid, parang gutom. Ralph! Mahaba, malagkit, parang may laway ang bawat pantig. Handa ka na ba? Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa mata niya. Mga matang hindi pantay, parang may gumagalaw sa ilalim ng itim. Hangin lang dapat ang gumagalaw sa paligid. Pero naramdaman kong may humawak sa likod ng batok ko. Malamig, basa, parang kamay na hindi kamay. At sinabi ni Restituto, mas mababa ang boses, halos pabulong pero ramdam mo sa buto. Kung hindi ka babalik kagabi, may ibang kakain sa'yo. Tapos gumuhit ang ngiti niya. Mas malapad, mas punit. Parang hindi kayang gawin ng normal na tao ang ganoong ngiti. Pero ngayon, lumapit pa siya, halos dumikit ang mukha. Hindi ka na makakatakas. Naglakad siya papalapit. Dahan-dahan. Walang ingay, walang hinga. Para siyang aninong nabubuhay lang dahil gusto kanyang abutan. Napaatras kami ni Jem. Ramdam ang bigat ng hangin. Parang may dumadagan sa dibdib. Parang may matang nakatutok sa batok mo kahit hindi mo nakikita. Tumakbo kami papasok sa bahay, pikit mata, desperado. Pero pagkapasok namin, bigla siyang nasa likod namin. Wala kaming narinig na hakbang. Walang kaluskos. Parang hindi siya naglalakad. Parang lumilitaw. Kung saan ka tumingin, nandun siya bago ka pa makapikit. Tinulak niya si Jem. Isang tulak lang, parang sampal ng hangin. Pero tumilapon ang kaibigan ko ng parang laruan. Sumalpok ang likod sa dingding. Napaupo. Wala halos malamang nangyari. Aaray, pre, huwag mo kong iiwan. Narinig kong bulong ni Jem. Pero hindi ko siya matulungan. Ako ang sinunggaban niya. Mabilis. Sobrang bilis. Hinawakan niya ang liig ko. Hindi malamig. Mainit. Sobrang init. Para akong hinahawakan ng kamay na gawa sa baga. At habang pinipisil niya ang lalamunan ko, nararamdaman ko na parang may hinihigop mula sa loob ko. Hindi dugo. Hindi hangin. Parang kaluluwa. Tapos ka na, Ralph. Bulong niya sa tenga ko. Pahaba, malansa, pamilyar na. Parang boses ng taong sumisilip sa panaginip mo. Matagal na kitang hinihintay. Lumapit ang mukha niya sa mukha ko. At doon ko nakita ang mata niyang punit, umaalon, parang may gumagalaw sa loob. Parang may mga mukha na nagtatangkang lumabas. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang isang tunog. Hindi sigaw, hindi hampas, kundi malalim na pag-ungol galing hindi sa kanya, kundi mula sa dilim sa likod namin. May isa pang nilalang at hindi ko alam kung kakampi namin or mas masahol pa. Bago tuluyang mawala ang malay ko, may narinig akong sigaw na parang dumurog sa katahimikan ng buong gubat. Ralph, tumagilid ka. Si Jem iyon. Hingal, desperado. Nanginginig ang boses. Nakita ko siya sa gilid ng paningin ko. Nakahawak sa isang bote na kumikislap sa liwanag ng lampara. Bote ng asin at bawang. Bago pa man ako makagalaw, ibinuhos niya iyon sa albularyo. At doon ako nagising ng tuluyan. Sumigaw si Restituto, hindi normal na sigaw. Hindi tao. Hindi kahit anong hayop na kilala ko. Mas malalim, mas malagkit. Parang may dalawang boses na nagsasabay na malunod. Kaah! Nanginig ang buong katawan niya. Parang may kumikilos sa ilalim ng balat. Parang may gustong lumabas. At unti-unti, bigla na lang nagsimulang matunaw ang mukha niya. Hindi dugo ang lumabas, kundi parang itim na langis na kumukulo sa balat. Kumakapit sa sahig.
Umaalingasaw ng sobrang sama ng amoy na halos sumuka si Jem. Tapos, bigla siyang huminto. Parang napigtas ang isang tali. At sa isang iglap, nawala. Hindi naglakad, hindi tumakbo. Walang tunog. Walang kahit anong iniwan. Parang hinihigop ng hangin. Parang usok na biglang naglaho ng walang bakas. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na para bang may hinihintay pa ang dilim bago muling gumalaw. Ako naman, halos hindi makagalaw. Halos hindi makahinga. Dahan-dahang lumapit si Jem. Hawak pa rin ang bote. Nanginginig ang kamay. Ralph, bulong niya, hindi yung tao. At babalik yun para sa'yo. Ayon sa isang matanda sa baryo, matagal nang may bulong-bulungan tungkol kay Restituto. Hindi ito kwentong pinapaniwalaan ng lahat, pero kapag gabi na at humihina ang ilaw ng poste, may mga taong ayaw lumapit sa bahay niya. Anak, sabi ng matanda habang pinipisil ang braso ko. Matagal nang hindi tao si Restituto. Napasinghap si Jem. Pero ako, para akong nanghina bigla. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil may kumikirot na naman sa dibdib ko. Hindi na siya albularyo, patuloy ng matanda. Hindi na siya manghihilot. Wala na siyang ginagamot. Wala siyang inaalagaan. Umiling siya, mabagal. Parang tinatantya kung kaya ko pa bang makinig. Isa siyang nilalang na kumakain ng laman ng mga mahihinang pasyente. Dahan-dahan akong umatras. Yung salitang kumakain, sumabit sa tenga ko na parang bakalong kalawang. Dugo, dagdag niya. Kaluluwa. Huminto siya. Tiningnan ako ng diretso. Parang sinusukat kung gaano nakalalim ang pagkabulok ng sakit ko. At takot. Napatingin ako kay Jem. Putla niya. Ramdam ko kahit hindi siya nagsasalita. Pero iba ang tumama sa akin. Parang may biglang bigat sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil ako ang pinapatama ng kwento. Sabi ng matanda, halos pabulong. Ang pinakanatatakam siya ay ang mga taong nasa bingit ng paghina. Tumigil ang mundo sa isang iglap. Wala akong marinig kundi sariling hinga. Malalim, mabigat, nanginginig. Kagaya ko. At doon ko lang naramdaman, may malamig na haplos na naman sa batok ko. Kahit wala namang tao sa likod ko. Lumipat na kami ng tirahan. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Ang mga anino sa gubat. Ang malamig na boses. Ang mga mata ng nilalang. Ngunit minsan, kapag tahimik na ang gabi at ang buwan ay manipis, naririnig ko pa rin. 3 katok sa bintana, 3 beses. Laging 3 beses. At kasabay nito, may boses na pabulong. Mabagal, mabigat, parang mula sa ilalim ng kama ko. Raal, hindi pa tayo tapos. Humihinga ako ng mabagal. Hindi ko alam kung tumakbo or manatili. Pero kahit anong gawin ko, naririnig ko pa rin ang malamig na halik ng gabi at ang pangakong hindi pa tapos ang kwento. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa liwanag. May mga kwento na nananatiling nakatago sa dilim at may mga tinig na hindi mo maririnig maliban kung nakikinig ka ng mabuti. Si Ralph, si Jem, at lahat ng nakatagpo ng mga nilalang hindi basta nakaligtas sa gabi at hindi rin nila malilimutan ang mga mata, ang mga boses, ang mga haplos ng dilim. Mga nakikinig, kapag marinig nyo ang 3 katok sa inyong bintana o may humihinga sa ilalim ng kama, huwag sumilip, huwag tumingin dahil ang kwento hindi pa tapos. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Hanggang sa susunod na gabi kung saan muling magbubukas ang dilim at ang takot ay muling tatawag sa inyo.